Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral sa series na atin pong sinimulan kamakailan, ito po ay may kinalaman sa The Parables of the Lord Jesus Christ. Nasa ikalawang araw po tayo at ang atin pong tatalakayin ngayon ay ang Parable of the Sower. Matthew 13, 1 to 23, medyo mahaba-habang basahin po ang ating gagawin. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng ating mga talatang pagbubulay-bulayan. Matthew 13, 1 to 23. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up and plants were scorched, they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still, other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. The disciples came to him and asked, Why do you speak to the people in parables? He replied, Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah, You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become callous, they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. But truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling along the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, 30 times that was sown. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Mga minamahal kong mga kapatid, the parable of the sower is one of the Lord Jesus' most foundational teaching. Kahapon, sinimulan po natin yung introduction tungkol sa parable. Ipinaliwanag natin ano yung parable, ang meaning nito.
bakit ang Panginoon ay nagsasalita ng parable. At naunawaan natin na ang parable pala ay hindi para i-reveal yung truth sa lahat. In fact, itinatago nga ng parable ang katotohanan para dun sa iba, pero inire-reveal yung katotohanan para sa mga pinili. So kaya, iintindihin natin ang parable ayon sa isipan at layunin ng Panginoon. Hindi ho talaga lahat ng tao maiintindihan ito. Kaya para sa church at para sa mga mangangaral, importanteng pag itinuturo ang parable, ating hinahanap lagi ang main theme, ang context, at si Jesus within the parable. So, ito pong unang ating tatalakayin ay yung parable of the sower. Bahagya ay napahapyawan natin ito kahapon sa ating pag-aaral sa introduction. Ito pong parable of the sower, this explain why people respond differently to the same gospel message. Bakit isang mensahe lang naman? Bakit iba-iba ang interpretasyon? Yung iba nauunawaan, yung iba hindi. Dito po sa parable na ito, atin niyang maiintindihan. Tandaan natin, ang butong inihahasik ay salita ng Diyos. Ang nanghahasik ay Diyos o ang mga mangangaral. Pwedeng ako, pwedeng kayo, pwedeng kahit sino. Basta tayo'y nagpahayag ng ebanghelyo, ang tawag doon ay sowing. No po? Tayo yung sower. At yung binhi na inihahasik, ang tawag doon ay buto. Ngayon, hindi nakasalalay sa buto. The issue is not the seed. And not even the sower. Walang problema sa buto, walang problema sa mga hasik. Sabi nga ang salita ng Diyos kahit inihahasik ng walang kakwenta-kwentang pastor o ng walang kakwenta-kwentang mangangaral. Kasi may mga nangangaral talaga na ang motibo ay masama Ang motibo ay makapanloko. Ang motibo ay umasenso sila sa pera dahil makakakuha ng offering doon sa kanilang pinapangaralan. Yung iba motibo nasa mga tabing daan, nasa mga bus, pagkatapos mag-preach ng konti, mangungulekta ng offering. Kung ano man ang motibo na ginagawa nila, tandaan ninyo, ang binhi, ang buto, pag napahasik, walang problema. Ang buto, mananatiling buto. Yung sower, wala rin siyang problema kahit na masama ang ugali niya, basta ipinahayag niya kasi naniniwala tayo sa sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos hindi babalik ng walang kabuluhan. Ngayon, ang issue rito is not the sower and not the seed. The problem here is the soil. Yung soil represents what? The human heart. Just as the Lord Jesus tells this parable, dapat nating maintindihan ano ba ang kahulugan nito. Una, ulit, yung seed is the Word of God. The sower, it can be you, me, or the Lord Jesus Himself. And the soil, yung babagsakang lupa, ito ay representation ng human heart. Sinabi ng Panginoong Hesukristo ang parable na ito sa mixed crowd. Sino-sino ang audience nung ipinahayag ng Panginoon ang parable of the sower? Ating makikita sa mga talata, nandun ang mga disipulo, merong mga curious listeners, merong mga religious leaders, at mga tao na nakikinig sa kanya kasi inaasahan pagkatapos niya mag-sermon, magpapakain siya. Gagawa ng himala o kung anumang mga extraordinary. Sila yung mga taong gustong makinig, gustong sumunod kasi may hinihintay na material at pisikal na pakinabang. So makikita nating mixed groups of people ang nakikinig sa ating Panginoon. But though many hear His words, listen to this, many hear His words, only some of those who are listening truly understand and bear fruits. Amen? Walang iniwan niya sa simbahan Hindi naman lahat ng nasa loob ng simbahan during worship service nakikinabang sa salita ng Diyos. Kasi marami ron, nandun lang para mairaos. Nandun lang para maging tradisyon na kasimba. Merong mga tao naniniwala nakakapagbawas sila ng kasalanan pag sumisimba.
May mga tao na naniniwala, may blessing pag pumunta sa simbahan. Iba-iba. Iba't ibang uri ng lupa. Pero isang mensaheng ipinapahayag, bumabagsak yan, hindi laging sa matabang lupa. So, these parables, or parable rather, helps us examine how, meaning you and me, receive God's word, and challenges us to ask whether our faith is genuine and fruitful. Kaya ang mensaheng ito, ang parable na ito, challenge sa iyo na nakikinig, sa akin, at sa mga mananampalataya. Suriin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay receptive talaga sa salita ng Diyos? Na kapag bumagsak sa aking puso, ito ay sisibol at ito'y mamumunga? So magsuri po tayo. So simulan po natin ang gaya na sinabi ng Panginoon lagi sa Matthew 13 verse 9, He who has ears, let him hear. Sila na may pakinig ay makinig. Ito lagi ang challenge ng mga parable. So atin munang tingnan, ating aralin ang bawat talata, silipin natin ang sower at ang seed. Sino ba yan? Unahin natin ang sower. Gaya ng ating sinabi kanina, sino ba yung sower? The sower represents Jesus Himself. Amen? Ang tagapaghasik ay ang Panginoong Hesukristo. That is how we should look the parable. Avoid over allegorism or allegorizing. Ang hilig ng mga pastor, ng mga leader ng Bible study na mag-allegorize kung ano-anong mga interpretasyon agad ang ibinibigay sa mga talata. Pero ang parable, meron siya talagang specific na audience, meron siyang main theme, at meron siyang layunin kung bakit sinabi. Sa susunod na mga araw, pag tinalakay na natin yung ibang mga parable, lubusan nyo itong maiintindihan. Kasi hindi palibas sa seed, isa lang ang kahulugan. Like for instance, dito, ang seed na inihasik ay Word of God. Paglipat natin sa parable ng wheat and tares, bukas, tatalakayin ko yon, yung seed doon hindi na Word of God. Ano po? Ano yan? Patikim muna. Bukas ang tatalakayin ko ay the parable of the wheat and tares, yung trigo at yung dawag. So dito, sa parable of the sower, yung butong napahasik din sa dawagan. But if we are going to move to the different parable, just like what I said, yung wheat and tares, iba na ang interpretasyon nun. Hindi na seed hindi na word of God ang seed, at yung dawag doon ay different doon sa dawag na binabanggit doon sa tares, sa wheat and tares parable. Anyway, bukas nyo to maiintindihan. Be excited. So, ibig sabihin, kapag nagbasa ka talaga ng parable, maguguluhan ka kapag laging verbatim mo ito iniintindi o by word, at pag ito ay hindi na ipaliwanag ng tama, sa halip na maging pagpapala, ililigaw ka ng parable. Kasi ang sabi nga ni Jesus, ang may pakinig ay makinig. Only those whom God has chosen to receive it by grace will understand the parable. So una, ang parable na ang sower ay si Jesus mismo. Pangalawa, anyone who proclaims the word of God. Pwedeng ako, pwedeng ikaw, pwedeng teachers, pwedeng parents, pwedeng evangelists. Sila yung sower. Amen? Para hindi kayo malito. Sa parable of the sower, ang sower ay sinumang naghahasik ng salita ng Diyos. So the sower scatters the seed generously, without discrimination. Hindi namimili ang sower kung saan niya hiyahasik. Basta may opportunity, ang sabi ng Bible, in season and out of season, we must preach the gospel. Sow the seed. Amen? So this reflects God's gracious offer of the gospel. Matthew 28:19, Isaiah 55
verse 11. Now, naunawaan natin kung ano yung sower. Puntahan natin ano naman yung seed. The seed is the word of God. So, yung seed, salita ng Diyos. The message of the kingdom. Na lagi naman sinasabi, no? Jesus spoke a parable, no, about the kingdom. The message of the kingdom. Or Romans chapter 1 verse 16, yung seed ay the gospel of the Lord Jesus Christ. So, mensahe ng kaharian ng Diyos at ebanghelyo ni Kristo. Yun yung seed na inihahasik. Ngayon, ang tanong, ano ba ang kapangyarihan ng seed? Makapangyarihan ito. The word of God, according to 1 Timothy chapter 3 verse 16, it is powerful, living, sufficient. No? Ngayon, if the seed does not produce fruit, the problem lies not in the word, but in the heart that receives it. Tama? Yung binhi, yung buto, walang problema. Makapangyarihan ito. Inihahasik ito. Ang problema, kung saan babagsak ang buto. Pag bumagsak ito sa batuhan, ano mangyayari? Pag bumagsak ito sa tabing daan, ano mangyayari? Pag bumagsak ito sa dawagan, ano mangyayari? Pero pag bumagsak ito sa mabuting lupa, sigurado magbubunga. At ito ngayon, yung soil. Let us now look at the four soil mentioned in the parable. Ito po mga kapatid na soils na binabanggit dito are the four heart conditions. Iba-ibang kondisyon ng lupa na pwedeng bagsakan ng mabuting buto. Una, the hard soil. Ito yung tinatawag na hard, unresponsive heart. Matthew 13 verse 4, ano sabi? As the sower scattered the seed, some fell along the path. Tabing daan. Kapag tabing daan, daanan yan, matigas yan, hindi po ba? Tabing kalsada. At ang sabi, pagbagsak sa tabing daan, matigas na lupa, ang mga ibon ay dumating, kinain ang buto. Ang paliwanag niya nasa verse 19. Pinaliwanag na po yan sa Matthew 13 verse 19. Ano ang sabi? When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. Tandaan ninyo mga kapatid, ang buto na inihahasik ng mga ngaral ay ang salita ng Diyos. Habang inihahasik ito, naglipa na ang mga ibon na naghihintay na i-snatch, kunin, agawin ang mabuting buto para hindi makarating sa mga mabuting lupa. Kaya nga every time that the gospel has been preached, laging merong mga dahilan para ito ay hindi maipangaral. May mga reasons na hadlang o mga hadlang na dumarating para ang pangangaral ay huwag mangyari. Merong hadlang lagi sa propagation, sa pangangaral ng Ebanghelyo. So ang unang lupa na binabanggit dito, the unresponsive soil or the unresponsive heart. The seed falls along the path and is quickly taken away by birds. So Jesus explains that this represents those who hear the word but do not understand it, and Satan snatches it away. Patunay po ito ng Romans chapter 3 verse 10. Ano po ang sabi sa Romans 3:10? This is the condition of human heart. No one is righteous, none, not even one. Sa Tagalog, walang matuwid, wala kahit isa. And then verse 11, walang humahanap sa Diyos, walang nakauunawa. So sa kalagayang ang tao ay makasalanan, sa kalagayang ang tao ay totally depraved, hindi niya maiintindihan talaga ang salita ng Diyos.
Kaya nakasalalay ito sa kapangyarihan ng Diyos na palambutin muna ang matigas na bato, o puso, na po, at gawin itong responsive. At ito ay hindi pagkilos ng tao, ito ay pagkilos ng Diyos. Ezekiel 36:26, I will exchange and replace your stony heart into heart of flesh. Until then, man, in his own capacity, with a callous heart, will not respond to the gospel properly. Amen? So dito makikita natin, inihasik ang buto, bumagsak sa tabing daan, hindi ito naunawaan, kinuha ang buto ng ibon. Amen? So anong characteristics? Let us look at the characteristics. Hardened by sin. This heart, or this soil, the hardened soil, representing the unresponsive heart, is hardened by sin. It is hardened by pride. It is hardened by unbelief. So nandun yung indifference, resistant to spiritual truth, and exposed to the word but unaffected. One example nito mga kapatid, gusto niyong bigyan ko kayo na example sa Bible, si Paraon. Exodus 7 hanggang 11. Despite repeated signs, ano nangyari sa kanyang puso? The heart of Pharaoh remained hardened. Unang salot, hindi lumambot. Pangalawang salot, hindi lumambot. Ikatatlong salot, hindi lumambot. Hanggang sa ikasyam, hanggang sa ikasampu, hanggang sa nakaalis na ang bansang Israel, hindi lumambot ang puso ni Paraon. Sa bawat pamamahayag ni Moses, let my people go so they can worship me, the heart of Pharaoh remain hardened. Hindi ito lumambot. Sabi ng Bible, ang Diyos ang nagpatigas ng puso ni Paraon. May pagkakataon na sinabi rin na si Paraon pinatigas niya ang kanyang puso. Alin ang totoo? Diyos ba o si Paraon ang nagpatigas? Ang sagot, pareho. Una, ang kondisyon ng pusong nagkasala, ang kondisyon ng pusong naligaw ay matigas. Sa Genesis chapter 3, when human fall on their first sin, ano resulta? Sinabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong kakainin yan. Once na kinain niyo yan, kayo mamamatay. At yun nga po ang nangyari. Ang espiritual na kalagayan ng tao dahil sa kasalanan ay namatay. They can no longer seek God. They don't have the capacity to come to God. Ang epekto nito, magpapatago-tago, lalayo, tatakas sa Diyos. Kaya ang gagawin ng Diyos, Diyos ang hahanap. Katulad ng nangyari kay Adan. Ang unang tanong ng Diyos after na nagkasala ang tao, where are you, Adam? It is God who seek Adam, not Adam seeking God. Kaya nanatiling matigas ang puso ng tao, ganun ang kondisyon. Kung makikita niyo po sa panahon ni Noe, ang puso ng tao sobrang ng sama. Wala nang makita ang Diyos na matuwid. Kaya ang desisyon, gugunawin ko silang lahat. Uubusin ko ang tao, pati na ang mga hayop. But God saw Noah. And Noah found favor in the eyes of God. Not because Noah was righteous, no. It is a favor. God gave someone, God gave somebody His favor. Kaya tayong lahat, katulad ng Genesis chapter 6, lahat tayo dapat mamatay sa impyerno. Doon lahat tayo papunta. Lahat ng tao makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humanap sa Diyos, walang nakauunawa. We know the scripture. But God gave mercy. Grant grace. Sa atin, ang tawag doon, biyaya ng Diyos. Kaya lang tayo nanampalataya, biyaya ng Diyos. Binigyan tayo ng pananampalataya. It is a gift of God so that no one may boast. Hindi po ba? Hindi natin pwedeng ipagmalaki na mas magaling ako kaysa sa iba kasi ako nanampalataya, sila hindi.
Hindi natin pwedeng sabihin, ako kasi mabuting lupa ako, pinili kong maging mabuting lupa. Hindi ko piniling maging tabing daan. Hindi ko piniling maging batuhan. Hindi ko piniling maging dawagan. No, hindi tayo ang nagpapasya niyan. It is only the grace of God. Kaya kung naiintindihan mo ang mensahe ng kingdom, naiintindihan mo ang gospel, wala kang dapat gawin kundi purihin at pasalamatan ng Diyos kasi napili ka. Pinili ka ng Diyos para makaunawa. Ito yung sinasabi ng Diyos, let those with ears listen. Amen? So, dito makikita natin ang one biblical example, si Paraon. After continuous hearing the word, because of a hardened heart condition, refuses to listen. Another example ay ang Pharisees sa Matthew 12:24. They heard Jesus. They heard the word of the Lord Jesus, and yet they rejected Him. Mga kapatid, like seeds scattered on a concrete sidewalk, it never penetrates the surface. Anong mangyayari pag nasa concrete sidewalk? Ang buto, kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-fertilize, or kahit gaano kagaling, dadagitin lang ng ibon at ito ay hindi sisibol. So the first condition of the soil, the unresponsive heart. Pangalawa, the rocky soil. Yung rocky, lupa rin yun, pero maraming bato. Hindi siya concrete. Lupa, pero maraming bato. Ibig sabihin nito, mababaw ang lupa. Shallow heart ang tawag doon. Mababasa natin yan sa verses 5 and 6 ng Matthew chapter 13. Some fell, yung ibang buto fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Ang paliwanag niya nasa Matthew 13 verse 20 hanggang 21. Tandaan, lagi namang ipinapaliwanag ng Panginoong Hesus ang parable kasi nga hindi naman napag-uunawa. Ang laging tanong ng mga alagad, paliwanag niyo po sa amin anong kahulugan ng parable. And Jesus obliged. Lagi niyang ipinapaliwanag. Kaya dito sa parable of the sower, ang paliwanag nasa chapter 13 verse 20. Anong sabi diyan? The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. Tuwan-tuwa, ano po? But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ayan. Anong paliwanag dyan? Ano yung mga soil na yan? So these soils, according to the parable, receive the word with joy. Tinanggap ika ng masaya. May kagalakan. Subalit dahil walang ugat, yung faith ay short-lived. Hindi talaga ito saving faith. Ito yung mga ano tawag doon, mga pananampalatayang bunga lang ng emosyon, ng feelings. Makikita nyo po ito madalas sa mga simbahang Pentecostal at mga charismatic. Ang karakteristik niyan, sabi nga, when persecution or hardship comes, the person falls away. Let us look at some of or more characteristics. Una, emotional response without repentance. Yung nadala lang ba ng emosyon? Yung nadala ng feelings, nadala sa mga magagandang kantahan, yung may paiyakan, yung i-stir yung emotion mo. Sino bang hindi tutugon doon kapag nakurot na yung emosyon? Walang kaibahan yan, nanood ka ng pelikulang Korean novela. Ako nga, kalalaki kong tao Pag nanonood ako ng Korean novela, ang gagaling kasi ng mga artistang Korean. Minsan natululuha, napakabilis magpatulo ng luha ng mga Koreanong mga artista, hindi po ba? Dalandala ka Ang gagaling.
Alam niyo po, sa pelikulang Pilipino, wala akong natatandaan na napatulo luha ko. Sorry no offense meant sa mga artistang Pilipino. Pero pag mga Korean, ang gagaling eh. Anyways, bias yun, bias. Sorry po. Pero minsan nadadala tayo because of emotional response. Pero hindi naman talaga totoong nagsisisi, kaya linggo-linggo, nasa simbahan pa iyak-iyak. Taas ang paa, taas ang kamay. Pero paglabas, wala rin. Kasi hindi naman talaga repentant. Hindi talaga naging dahilan ay pagsisisit, pagtalikod sa kasalanan, emotional lang. At itong napakadelikado sa mga simbahan na laging emotionally appealing ang atake sa mga miyembro. Walang lalim, walang endurance. Faith based on feelings and not on conviction. Pastor, may example ba niyan? Binigyan ko na kayo ng sample. Yung mga charismatic, hallelujah, hallelujah. Pero pagdating ng Lunes, balikan uli sa dati. Linggo-linggo, ganun lang. Walang lalim, walang pagsisisi, walang pagbabago, kasi napahasik sa batuhan. Ang biblical example, para lubusan nating maintindihan, ay ang mga taong sumunod sa Panginoong Hesukristo for miracles. Pero once na nagkaroon na ng persecution, medyo ang teaching ng Panginoon ay malalim na at matigas na, naglayasan. Tuwan-tuwa sila nung nagpapakain ng Panginoon. Tuwan-tuwa sila nung nagpapalayas ng mga demonyo. Tuwan-tuwa sila nung nagpapagaling ng mga karamdaman. Pero nung nagtuturo na ang Panginoon tungkol sa huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, tanggalin niyo yung mga pride, huwag kayong mga ipokrito, naglayasan na lahat. Bakit? Shallow. Mababaw. Huwag niyo ipagkamali na itong mga to ay baby Christians. No, they are not baby Christians. Kasi intindihin natin yung mga bagong mananampalataya. Yung mga bagong mananampalataya, di naman talaga mapapakain yan ng karne. Ay pinapakain yan, gatas lang. Yung mga malambot pang pagkain. Kasi hindi agad nila ito malulunok. Pero itong mga taong ito na sinasabi rito sa example natin, matatanda na ito. Pero hindi sila Christian. Sila po yung mga butong napahasik sa tabing daan, or rather sa batuhan, bahagyang sumibol because of emotions, pero hindi talaga sila nagtuloy. Dahil sa pagsikat ng araw, sa pagpapahayag ng mga mensahe, nagkamatay ang binhing ito. And another example, si Simon the sorcerer sa Acts chapter 8. Kasama ng mga alagad, kasamang nangangaral, at nung nakita niya na ang mga alagad ay nakapagpapalayas ng mga demonyo, ay sinusuhulan niya mga alagad na bigyan din siya nito. At handa siyang magbayad ng malaking salapi, magkaroon lang din siya ng kapangyarihang taglay ng mga alagad. Take note, hindi niya makukuha ito kasi siya ay binhing napahasik sa mababaw na lupa, sa batuhan. Yung kanyang pagsama, yung kanyang pagdalo, yung kanyang pakikisa ay hindi bunga ng malalim na ugat, meron lang siyang hinahabol, emotional response, walang depth, walang endurance, faith based on feelings and not on conviction. Amen mga kapatid. Again, ang parable ay ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kung naiintindihan natin ito ngayon at napag-uunawa nyo, maging daan para sa self-examination. Suriin natin ang ating mga puso. Ako ba'y napahasik sa tabing daan? Ako ba'y napahasik sa batuhan? Ano ang kondisyon ng aking puso? Tandaan, a plant that grows quickly in shallow soil but withers under the heat because it has no deep roots ay ang napahasik sa tabi o sa batuhan. Amen?
Pangatlo, the thorny soil. This is the divided heart. Matthew 13:7 ang sabi, other seed fell among thorns. Ano resulta? They grew up and choke the plants. Ang paliwanag nasa verse 22. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Now, dito sa ikatlo, yung divided heart, the seed grows. But it was choked by the thorns. Representing yung thorns here, representing the cares of the world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things. Ang characteristic, let us look at the characteristic of this divided heart. 1. Divided loyalties. 2. Love for the world alongside religious interest. And 3. Spiritual growth suffocated by distractions. Ang Panginoong Hesus, nung tumawag siya ng mga alagad, ang sabi niya, no? If you want to follow me, deny yourself, carry your cross, and follow me. Ang naisin ng Diyos bilang pagsunod ay undivided loyalties. Subalit, maraming mga mananampalataya ang katulad ng karakteristik na binabanggit diyan. Nasa loob ng simbahan, pero ang isipan malayo sa simbahan. Sinasabing mahal ang Panginoon, pero pag dumating sa punto ng commitment para sa Panginoon, hindi. Mas gusto ang mundo kaysa sa Panginoon. Sa tagal ng sinasabing mananampalataya pero walang spiritual growth. Sapagkat yung distraction ng mundo, yung kaway ng mundo, pangangailangan ng mundo, ang prioridad sa halip ng mga bagay na espiritual. Ito ang mga buto na napahasik sa dawagan. Ang biblical example nito sa Matthew 19:16 ay yung tinatawag na the rich young ruler. Siya po ay lumapit sa Panginoon. Ang kanyang tanong, what must I do to inherit the kingdom of God? Ang sagot ng Panginoon, obey the commandments. Follow the rules. Ang sagot ng lalaki, ginagawa ko na yan mula pagkabata. Masunurin ako. Laging pangunahin sa akin ang kautusan. Ang sagot ng Panginoon, kung ganon, sige, umuwi ka, ibenta mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga dukha, and then follow me. If you are really into obedient, and if you are really obedient to my word, and if you want to follow me, I want undivided loyalties. Leave everything behind. Hindi po sinasabi, mga kapatid, na tayo na mga nakikinig ngayon, ibenta nyo mga ari-arian nyo. Pero ito po ay isang magandang examination moment for each and every one. Sino ang prioridad sa buhay natin? Prioridad ba talaga ang Panginoon o ang sarili nating gusto? Kayo lang ang pwedeng sumagot yan. Pangunahin ba talaga si Jesus, ang kanyang gawain, ang kanyang kingdom, o extra ang Panginoon sa ating buhay, sa ating pasya, kung kailan lang natin maibigan, saka natin siya isasama. Kung ganon, wala tayong kaibahan sa mga buto na napahasik sa dawagan. Ang nagtatagumpay sa ating mga buhay ay ang dawag. Yun pong thorns, yan yung divided loyalties, love for the world alongside religious interest, at ang ating spiritual growth ay hindi lalago. Another example niya, si Demas sa 2 Timothy 4:10. Basahin niyo na lang po yung mga talata. Maiintindihan niyo naman po yung mga sinasabi diyan. At ang sabi, si Demas, iniwanan niya si Pablo because of his love to this present world
and he abandoned the Apostle Paul. Tandaan, a garden where weeds are never removed, the plants are alive but unfruitful. Naranasan niyo na po ba magtanim? Pagkatapos ay hindi niyo inalis ang dawag, hindi niyo inalis ang damo. Ay maniwala man kayo hindi, pag nag-fertilize kayo doon, mas mataba pa yung damo kaysa sa tinanim ninyo. Dito po sa Manitoba, ako po ay nagtatanim din tuwing summer dito Kamatis, sili, ampalaya. Pero ako po ay masipag magtanggal ng weed. Marami pong klase ng weed dito. Dito ko lang nakita sa Canada yung dandelion Alam niyo ba yung dandelion, ang haba ng ugat nun. Sagad talaga, 2 feet ang lalim ng ugat. Kapag hindi niyo po nakuha talaga yung mahabang ugat nun, pinutol niyo, bukas sibol na uli. Araw-araw, sasawa ka. Napakabilis lumaki at mapaminsala. Hindi talaga tataba ang inyong halaman kapag may mga ganong klase ng weeds. Amen? So, ano naman yung pang-apat? Ito yung pang-apat. Yung pang-apat is the good soil. Ito yung receptive heart. Matthew 13 verse 8 ang sabi, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times that was sown. Ang paliwanag nasa verse 23. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. So yan daw ang paliwanag. Ang buto ay bumagsak sa mabuting lupa. At ito'y yung napakinggan ng salita ng Diyos na unawaan. At ito ang nagbubunga, yielding 100, 60, or 30 times that was sown. So ang sabi diyan, these soils hears the word, understand the word, and bears fruit. Ang daming bunga, hindi po ba? So tingnan po natin ang karakteristik ng lupang ito. Ito yung merong pagbabagong buhay ayon sa biyaya ng Diyos. A heart changed by God's grace. Binanggit kong because of God's grace kasi kung sa kanyang sarili walang magiging good soil. Can we say amen? Kung sa ating mga sarili walang good soil. Romans 3:10, no one is righteous, none, not even one. No one seek God. No one understand. Kaya nga yung rich young ruler, balikan natin yung rich young ruler. Pagkatapos hindi na bumalik yung mayaman, tungo ulong umalis dahil sobrang yaman niya, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, bumaling siya at ang sabi, sinasabi ko sa inyo, imposible sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa ang isang camel pumasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Sabi ng mga alagad, kung ganun, sino po ang maliligtas? Alam niyo kung ano sagot ng Panginoon? Pakinggan niyo mabuti. Ang sagot ng Panginoon, sa tao, ito ay imposible. Sa Diyos, walang imposible. Yun po yung word na all things are possible. With God, all things are possible. And that is in reference to salvation. Pagdating sa kaligtasan, it doesn't only mean for the wealthy, kundi para sa lahat. Walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi dahil sa Diyos. Kung sa tao, imposible. Parang camel na papasok sa butas ng karayom. Kahit anong sabihin ninyo, imposible yun. Karinig ako ng isang obispo, nagpapaliwanag dyan Hindi sa Jerusalem sa Israel meron talagang tinatawag nilang eye of the needle. At doon nakakatawi doon ang mga camel, luluhod lang. Ano? Kwentong barbero. Sinabi na nga imposible, gagawin yung posible.
imposible ang sabi ni Jesus. With men, it is impossible. But with God, all things are possible. So, kailangan ng pagbabagong puso. Sino makagagawa nun? Wala. Unless the Lord opens the heart. Just like what he did with Lydia. Lydia heard the word, and God opened her heart. Zacchaeus saw Jesus, but Jesus opened his heart. Paul persecuted Jesus, but Jesus opened his heart. Laging ganon. At ikaw, you are running away from God. But then all of a sudden, you hear the word and God opened your heart. A heart change by the grace of God. Ang tawag doon, regeneration. Ang tawag doon, born again. Kaya lang tayo nanampalataya kasi binuksan ng Diyos ang ating mga puso. Binago niya ang ating heart condition. Ginawa niya tayong mabuting lupa. Can we say amen? So, anong karakteristik? A heart changed by God's grace, persevering faith, and evident fruit over time. Ang mabuting lupa, makikita natin, magtitiis. Pagtatagumpayan ang laban sa mundong ito. Parating may struggle kung pipiliin ay ang Diyos o ang mundo. Pero at the end of the day, na pagtatagumpayan ang kaway ng mundong ito. At makikita, unti-unti, ito ay nagbubunga. Amen? Now, sa Reformed emphasis, this good soil is not naturally good. For the Bible says, no one good, none, not even one. So makikita natin, it is made good by God's regenerating grace. Ezekiel 36:26, the stony heart was changed by God with a heart of flesh. And John 6:44, no one can come to Jesus unless the Father draws him to Christ. True understanding and fruitfulness come from the work of the Holy Spirit. Ang biblical example, the disciples. John 15:16, apart from me, you can do nothing. And Lydia, in Acts 16:14, the Lord opened her heart to pay attention to what was said by the Apostle Paul. Yan ay pagkilos ng Diyos. Tandaan mga kapatid, well-prepared soil that receives seed nurtures it and produces a harvest. Ang Diyos ang naghahanda. Diyos ang gumagawa para ang lupa ay maging mabuting lupa. Kaya hallelujah, purihin ang Diyos. Kung naiintindihan mo ang mensaheng ito, at ikaw ay matagal ng Kristiyanong nagmamature at nagbubunga, walang dahilan para hindi mo luwalhatiin ang Panginoong Diyos. Dahil kabilang ka sa ginawa ng Diyos, ang puso ay maging pusong laman. You are a good soil. Amen? Now, let us look at some theological lessons. 1. Hearing is not the same as believing. Maraming nakikinig, hindi naman nananampalataya. Magkaiba ang pakikinig at ang pananampalataya. True faith perseveres because it is rooted in Christ. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ang Panginoon nagbibigay ng buhay na pananampalataya. Ang saving faith comes from God. And if you have the saving faith, it will persevere. Third, fruit is the evidence of genuine conversion and not the cause. Ulitin ko, ang ating mga bunga ay ebidensya ng isang buhay na binago. Hindi the other way around. Hindi tayo magbabago para ma-convert. Yung conversion, automatic, will bear fruits.
dahil iyon ang ebidensya. Amen? So God is sovereign in salvation, yet humans are responsible for how they respond to His words. Amen? Now, for a reflection questions, pwede niyong pagbulayan. Which soil best describes the current condition of my heart? How do I respond when God's word confronts my sin or challenges my comfort? Are there thorns in my life, like worries, ambitions, or attachments that are choking my spiritual growth? What fruits of faith are evident in my life? And how can I cultivate a heart that continually receives and obey God's words? Mga minamahal na mga kapatid, the parable of the sower calls us not merely to listen, but to examine ourselves. The word of the Lord is preached to all, but only hearts transformed by God's grace will bear lasting fruit. Let us all pray for softened heart, for deeper roots, and faithful lives, for the glory of God alone. Tayo manalangin. Sa oras na ito, makapangyarihang Ama, ipinahayag ang iyong mensahe. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritong Banal. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Magandang araw po. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.